Inamin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na siya ang nagrekomenda sa Malacanang na aksyonan ang anyay pagkakamali ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Kaugnayan ang pagsasabi ni Carandang na hawak ng kanilang tanggapan ang mga detalye ng ilang bank account umano ng Pangulo na mula raw sa Anti-Money Laundering Council. Unang-una, wala namang nire-release ang AMLA. Bakit mo sasabihin yan ay from the records of AMLA? Iginiit naman ni Solicitor General Jose Calida na sa kapangyarihan ng Pangulo ang pagdidisiplina sa Deputy Ombudsman. Ang pagsasabatas daw noong 1989 ng Ombudsman Act ang nagbibigay kapangyarihan dito sa Pangulo. Nakasa dito sa Section 8-2 ng batas na nagsasabing pwedeng tanggalin ng Pangulo ang Deputy Ombudsman o ang Special Prosecutor. Gayunman, idineklara na ng Korte Suprema noong 2014 na unconstitutional ang probisyon ng Ombudsman Act at sinabing walang kapangyarihan ng Pangulo na disiplinahin ang mga Deputy Ombudsman. Pero handa rin si Calida na ipagtanggol ang pagsuspinde ng Office of the President kay Carandang. Naniniwala raw siyang babaliktarin ng Korte Suprema ang 2014 ruling nito. Ngayong araw, muli ring nanindigan si Presidential Spokesperson Harry Roque na may jurisdiction ng Pangulo na disiplinahin si Carandang. Pero kung si Calida handang ipagtanggol sa korte ang suspension order, iba ang sabi ni Roque. We will not go to court because our reading is the Office of the President has the power to discipline him. May hamon naman si Roque kay Senador Antonio Trillanes IV na nagsabing impeachable offense ang ginawang pagsuspende kay Carandang. Go ahead, file the impeachment, do it as soon as possible. No comment naman si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa issue ng suspensyon. Hindi rin niya kinumpirma kung natanggap na ba ng kanyang opisina ang kopya ng preventive suspension order laban kay Carandang. Susan Enriquez, GMA News.